Mahabagin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy niyo pong paggabay po sa amin sa kabila ng mga nangyayari sa aming Kristiyanong pamumuhay. Salamat po Panginoon sa gabay mo sa pang-araw-araw namin na nanatili po kami dito sa mundong ito at hindi niyo po kami pinapabayaan. Naway sa natitira naming buhay at kalakasan sa mundong ito, ay patuloy niyo po kaming ingatan, patuloy niyo po kaming gabayan. Salamat po Panginoon sa dakilang kaligtasan na iyong ipinagkaloob po sa amin, na kami po ay noon ay papunta sa pagkawasak sa impyerno. Ngunit ang pag-ibig niyo po sa amin ay dumating po ito at naunawaan po namin yung sakripisyo niyo po doon sa cross. Naway po Panginoon, ang lahat ng sakripisyo niyo po ay may sa puso po namin at isipan at manatili po kami sa iyong kalooban. At yung mga kapatiran po Panginoon na dumaraan sa sakit ng kanilang pisikal na pangangatawan, naway pagalingin niyo po Panginoon at makasama po namin sila sa fellowship na ito at sa pakikinig ng iyong banal na salita. Patuloy niyo po silang ingatan sa iyong makapangyarihang kamay. Idinadalangin din po namin Panginoon yung mga churches na tinamaan po ng mga bagyo sa nagdaang araw. Naway po Panginoon, tulungan niyo po sila, huwag niyo po sila pababayaan sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala po sa iyo. Sa iyo lamang po kami, lubos na nagtitiwala at umaasa. Dinadalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, namin Panginoon tagapagligtas. Amen. Okay, so buksan po natin yung ating Biblia sa aklat ni Mateo. Sa aklat po ni Mateo, chapter 5. Sa aklat ni Mateo chapter 5, verse 43. Aklat ni Mateo chapter 5, verse 43 hanggang 48. Okay, so kung nariyan na, sama-sama po natin itong basahin. Narinig ninyo na sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Hindi ba gayon ang ginawa maging ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa iba? Hindi ba kahit ang mga hintil ay gayon ang ginagawa? Kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong Ama na sa langit na sakdal. So, sa pamamagitan po nito, ay yung pamagat po ng sermon ngayon, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. So, lahat po ba kayo ay meron po mga kaaway? Meron po kayong kaaway? So, sabi po dito ay ibigin natin sila. Mahalin natin sila. So, sa pamamagitan nito, ay maging malawak po yung ating sinasakupan sa pamamagitan po nito. Kung meron po tayong mga kaaway, so limitado lamang po yung lugar na mapupuntahan po natin, di ba? Kasi meron pong nagtatangka, meron pong tayong iniiwasan na tao. Tama po ba? So, kagaya nito sinasabi dito sa atin, ay mahalin natin yung ating mga kaaway. Upang mas lubos po natin maunawaan yung pag-ibig po ng Diyos. So, dati po, ay tayo po mismo ay kaaway din po ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit, inibig niya tayo sa kabila ng kanyang kahabagan po sa atin. Kahit gaano karami yung nagawa nating kasalanan sa kanyang harapan, pero nandiyan pa rin yung pag-ibig po ng Diyos. Di ba? Nandiyan pa rin po yung pag-ibig po ng Diyos. Kaya tayo po mismo, na naunawaan po natin yung biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin, so doon po mismo ay kahit kaaway niya tayo, so doon po mismo ay naunawaan natin yung pagmamahal niya sa atin. Kaya ganoon din po yung tinuturo sa atin ng Diyos na mahalin din po natin yung ating kaaway. Kaya sinasabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa, ibigin ninyo ang inyong
mga kaaway. So, gaano po karami po yung inyong kaaway? So, dito po sa loob ng church, so dapat ay maging buklod po ng kapayapaan yung bawat isa. And then, pagdating din po sa labas, ay ganun din po ang mangyayari po sa kapwa natin. So, dapat ay mas lubos po natin silang mahalin, kagaya ng pagmamahal po ng Panginoong Jesucristo. Namatay din po ang Panginoong Jesucristo para po sa kanila, hindi lamang po para po sa atin. Kaya hindi po nila naunawaan kung bakit namatay ang Panginoong Jesucristo para sa kanila. Di ba? So, dahil hindi sila nakapakinig ng salita ng Diyos o bagkus na pinagmamatigas pa rin nila yung kanilang puso. Kaya hanggang ngayon ay nanatili pa rin yung pag-ibig po ng Diyos para po sa kanila. So, ang Diyos po ang bahala sa kanila kung kailan nila mas lubos maunawaan yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos para sa kanila. Yung Diyos po ay naghihintay sa lahat ng tao na magsisi at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya sana, panatilihin natin sa kapatiran, bawat isa po sa atin, yung buklod ng kapayapaan at mahalin po natin yung bawat isa. Di ba? Mahalin po natin yung bawat isa. Kaya ngayon ang utos ng Diyos para po sa atin. Di ba doon po sa Juan chapter 15 verse 12, ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Tayo magmahalan sa isa't isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So doon po mismo ay sinasabi po ng Diyos sa atin na mahalin natin yung bawat isa. So mas lalo-lalo na po yung mga kapwa po natin. Di ba? Yung mga kapwa po natin ay siya rin pong mahalin po natin. Kaya sinasabi po dito sa verse 5, verse 43, narinig ninyo na sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. So alam po natin kung sino po yung kaaway po natin. Hindi po, sa panahon po natin ngayon, hindi po yung kapwa-tao natin yung kaaway natin. Kundi ang kaaway po natin ay yung pakana po ng dyablo. Yung dyablo po mismo, siya po mismo ang kaaway po natin. Hindi po mismo yung kapwa-tao natin, yung kaaway mismo. So, tayo po mismo, na naunawaan natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. So, sila po mismo ay ginagamit na instrumento ng dyablo para tayo po ay pag-uusig, makarinig ng mga pag-uusig, makarinig ng iba't ibang sari ng salita galing po sa kanila. Sila po ay hindi natin kaaway. Hanggang hindi pa po dumarating po yung Panginoong Jesucristo. Ang kaaway natin, yung mga spiritual na pakana po ng dyablo na hindi natin nakikita. Sila po ay nahulog sa kamay po ng dyablo. Kaya sinasabing, ibigin mo ang iyong kapwa. Tanggihan natin o yung kapuutan natin yung kaaway po ng Diyos. Kaaway po ng Diyos. Yung yung dyablo, yun po mismo yung kaaway po ng Diyos. So sa pamamagitan nito, kapag may mga kapatiran po tayo na nanghihina, so ano po yung dapat natin gawin? So sila po mismo ay alalayan po natin. And then, tulungan natin ang bawat isa. Tulungan natin ang bawat isa. May isang halimbawa po sa Biblia. So doon sa Levitico, chapter 25, so tingnan po natin. So lagyan niyo po ito ng bookmark. Balik-balikan po natin ito. Sa Levitico, chapter 25, verse 35 hanggang 38. Levitico, chapter 25, verse 35 hanggang 38. So, kung nariyan na, babasahin ko po. Sundan nyo lamang. Kung naghirap ang iyong kapatid at hindi kayang buhayin ang sarili, ay iyo siyang alalayan, mamumuhay siyang kasama mo bilang isang dayuhan at nakikipanuluyan. Huwag kang kukuha sa kanya ng patubo o pakinabang, kundi matakot ka sa iyong Diyos. Hayaan mo siya mabuhay na kasama mo. Huwag kang magbibigay sa kanya ng salapi na may patubo at huwag mong ibibigay ang iyong pagkain na may pakinabang. Ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa lupain ng Ehipto upang ibigay sa inyo ang lupain ng Kanaan at maging inyong Diyos. So yung mga Israelita po, di ba, bago sila lumabas po doon sa Ehipto, so doon po mismo ay iba't iba yung kanilang pamumuhay. May kakayahan sa kanilang buhay, and then meron din salat sa kanilang buhay. Pero sinabi ng Diyos,
kung meron kang kapatid na naghihirap, so doon po mismo ay tulungan siya, alalayan siya, hanggang siya ay bumangon. Ganon din po sa ating buhay Kristiyano. So dapat yung ating kapatid ay dapat din po natin alalayan at tulungan siya. Wala tayong hinihingi na anumang kapalit. So lahat ng ito, ang Diyos po mismo ang magbibigay ng gantimpala para po sa bawat isa po sa atin. Kaya sinasabi niya, naghirap ang iyong kapatid at hindi kayang buhayin ang sarili, ay iyong siyang alalayan. Iyo siyang alalayan. So lalo-lalo na, yung pananampalataya ng isang kapatid. Yung bumagsak yung kanyang pananampalataya dahil sa iba't ibang uri ng mga pagsubok at kahirapan sa kanyang buhay. So doon po mismo ay bumabagsak po yung kanyang pananampalataya. So kailangan tulungan siya. Maging matakot tayo sa Diyos. So doon po mismo ay huwag natin hayaan na mangyari sa kanya yon na pinapabayaan niya yung kanyang pananampalataya. Huwag po tayo tumingin sa physical na kalagayan ng isang kapatiran o ng ating kapwa, kundi tumingin po tayo sa spiritual na kalagayan niya. Kung kamusta na po ba siya? Anong problema niya sa kanyang pananampalataya? So doon po mismo ay sinasabi ng Diyos, tulungan natin ang bawat isa. Yun po mismo ang buklod ng kapayapaan ng isang Kristiyano. Kaya verse 39 hanggang 42, at kung ang iyong kapatid na kasama mo ay naghihirap at ipinagbili sa iyo, huwag mong iatang sa kanya ang paglilingkod ng isang alipin. Siya ay makakasama mo bilang isang upahang lingkod at bilang isang nakikipanirahan siya na maglilingkod sa iyo hanggang sa taon ng pagdiriwang. Pagkatapos ay aalis siya sa iyo, siya at ang kanyang mga anak, at babalik siya sa kanyang sariling sambayan, at babalik sa pag-aari ng kanyang mga magulang. Sapagkat sila ay aking mga lingkod na inilabas ko mula sa lupain ng Ehipto, sila ay hindi maipagbibili bilang mga alipin. So alam po natin yung kwento po ng bansang Israel. So sila po ay siyang ulo sa panahon po natin ngayon. Di ba? Hindi siya buntot, kundi siya ay ulo. Ganon din po sa pananampalataya natin, ang Panginoong Kristo ay siyang ulo at tayo po mismo ang katawan ng mga bahagi. Kaya ang bawat isa ay nagtutulungan. Di ba? Yung bawat bahagi ng katawan po natin ay nagtutulungan. So halimbawa po, ang isang kamay po natin, kailangan niya tulungan yung isa niyang kamay din. Di ba? So anong ibig sabihin? Kaya po ba magputol ng kuko yung sarili niya lang? Hindi, di ba? So, kailangan niya ng alalay. Kailangan niya po ng alalay. And then, yung katawan po natin, yung paa, hindi siya makapaglakad po yung paa natin na nag-iisa lang. Kundi, meron po siyang alalay. So, paano naman yung paa na isa? Di ba meron pong saklay? So, kailangan ng alalay. So, ganun din po sa buhay Kristiyano. So, kailangan meron pong alalay ang bawat kapatiran na nanghihina. Tutulungan natin ang bawat isa. Alalayan natin ang bawat isa. And then, kung kaya niya na po yung kanyang sarili, sabi po dito, ay manunumbalik siya sa kanyang mga magulang. So, hayaan natin na manunumbalik siya sa kanyang magulang. So, ibig sabihin, nagtitiwala na po siya sa Diyos at doon po mismo ay nakikita natin na kaya niya nang buhayin po yung kanyang sarili. Lalo-lalo na po yung mga baby Christian sa panahon po natin ngayon, yung mga bagong na-save. So, kailangan nila ng kalinga ng isang kapatid. Di ba? Kailangan niya ng kalinga ng isang kapatid at alalay sa pamamagitan po ng kanyang kapatid. So, bawat isa po sa atin ay tulungan, alalayan po yung bagong naligtas, yung mga baby Christian. Hindi nila kayang tumayo sa kanilang sariling mga paa. So, halimbawa po, sa kanila, wala pa po silang Biblia. Tama po ba? Wala pa po silang Biblia. Anong kailangan nila? Alalay po ng isang kapatiran. So, kailangan i-share yung Bible sa kanila. So doon po mismo ay dahan-dahan sila lumalago sa pamamagitan ng iyong gabay at tulong. So ang Panginoong Kristo po ay dati tayo po ay mga kaaway ng Diyos dahil sa ating mga nagawang kasalanan. So ganoon din po yung kapwa-tao po natin ay kailangan din po na mahalin natin sila at kailangan din ng kalinga ng bawat isa po sa atin. So halimbawa po, so sa Juan chapter 4, so alam po natin yung nangyari po doon sa Samaritana. So sila po mismo ay nilayuan, di ba, tinaboy. Pero sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo, lumapit po ang Diyos para po sa kanila.
Juan chapter 4, verse 9. So, babasahin ko po. Sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nangyari na ikaw, na isang Hudyo, ay humingi ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikisama ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So, dito po mapapansin po natin, tayo po ay isang makasalanan. So, ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay walang kasalanan. Pero, siya po mismo ang lumapit po sa atin. Diba? Siya po mismo ang lumapit po sa atin para ipakita niya sa atin kung paano mahalin po yung kapwa. Paano mahalin po yung mga kaaway. Tayo ay dating kaaway po ng Diyos. Na tayo po ay isang tupa na naliligaw sa mundong ito na nilalapa ng mga asong gubat. Nilalapa ng asong gubat hanggang doon sa kamatayan po sa impyerno. Pero, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ay siyang lumapit po siya sa atin. Nahabag siya sa atin. Pumarito siya sa mundong ito, iniwan niya yung kanyang kaharian para po sa atin. Kaya dito pinapakita po ng Panginoong Jesucristo na wala pong pinipiling tao kung sino man po yung kanyang maliligtas. Wala po siyang pinipili. Bakit? Doon po mismo ang Panginoong Jesucristo ay hindi siya tumitingin sa pisikal na katayuan, kundi siya po mismo ay tumitingin sa puso. Tumitingin po siya mismo sa puso. Dapat ganun din po ang bawat kapatiran na naririto, lalo-lalo na po sa mga hindi pa saved. So dapat hindi tayo tumitingin po sa kanilang katayuan. Kundi tayo po dapat ay tumingin po sa puso nila na sila po ay nakakaawa. Sila po ay nakakaawa na sila ay nilalapa po ng asong gubat dito sa mundong ito. Kaya sa Gawa chapter 10, verse 28, Gawa chapter 10, verse 28. So, basahin po natin ang sama-sama. Sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi ipinahihintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kang tawagin ng isang tao na marumi o karumaldumal. So, anong ibig sabihin? Hindi po tayo pwedeng humusga sa kanila. Hindi natin sila pwedeng husgahan at sila ay hindi saved. Sila ay karumaldumal sa harapan po ng Diyos. Sila ay karumaldumal sa harapan po ng Diyos. Pero, namatay din po ang Panginoong Jesucristo para sa kanila. Gusto rin ng Diyos na sila ay maligtas. Gusto ng Diyos na makasama rin po sila. Kaya dapat ang pagtingin ng isang Kristiyano ay huwag po natin silang tingnan na marumi. Hindi sila kaiba sa atin. Dati rin tayo ay kagaya nila. Dati tayo ay kagaya nila na marumi din sa harapan po ng Diyos. Pero, napakaswerte po natin dahil naunawaan natin yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. Di ba? Nagdanak ang kanyang mahalagang dugo para po sa atin. So doon po mismo ay pinakita sa atin ng Diyos kung paano tayo dati sa kanyang harapan. Kung gaano tayo karumi. Kaya dapat ipakita sa kanila na hindi sila kaiba sa atin. Dahil dito sa mundong ito ay kasama pa po natin yung mga taong hindi pa po ligtas. Kasama pa po natin. Yung Diyos ay pinasisikat niya yung araw, nakasama din po natin. Nagkakaroon ng gabi, nakasama din po sila. Kaya doon po mismo, yung Diyos po mismo ay hindi pa po siya tumitingin sa paghuhukom dito sa mundong ito. Kundi tumitingin pa siya doon sa mga taong naghahanap ng tunay na kaligtasan. Kaya doon, huwag po tayo humusga sa kahit sino man sa ating kapwa. Dapat bagkus na mahalin natin siya. Ganun ang pinapakita po ng Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabi niya, dito po sa nabasa natin, nalalaman ninyo na hindi ipinahihintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Sa isang Kristiyano po, dapat ba hindi tayo lumapit sa isang taong makasalanan, sa isang taong hindi pa saved? So hindi po. Dapat doon po tayo ay lumapit po sa kanila. Kahit ano bang po yung kanilang sinasabi sa bawat isa po sa atin, so dapat pakitaan sila ng magandang loob. Pakitaan sila ng magandang loob at ganun din po ang pinakita ng Panginoong Jesucristo sa isang babaeng Samaritana. Di ba? Kaya nababasa natin, nalalaman ninyo na hindi ipinahihintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit, ipinakita sa akin ng Diyos na huwag akong tawagin ang isang taong marumi o karumaldumal.
Huwag natin tawagin sila ng ganito, marumi o karumal-dumal. Bakit? Namatay din po ang Panginoong Jesucristo para sa kanila. Diyos din po, maging Diyos din po sila, maging Diyos din nila ang Panginoong Jesucristo kapag sila ay nakaunawa ng tunay na kaligtasan. Kaya sa Roma chapter 3, so tingnan natin Roma chapter 3. Roma chapter 3. Verse 29. Roma chapter 3, verse 29. So, basahin po natin. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga hintil? Oo, ng mga hintil din naman. So, tingnan natin dito. Di ba? Nilikha ng Diyos ang mundong ito para sa mga tao. And then, yung espiritu ng lahat ng mga tao ay para din sa Diyos. Kaya sinasabi dito, o ang Diyos ba ng Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi po. Di ba? Hindi lamang ang Diyos ng mga Hudyo. Kundi, sabi dito, hindi ba Diyos din siya ng mga hintil? Oo, ng mga hintil. Tayo po mismo ay isang hintil. Kung anong Diyos ng mga Israelita, yun din po ang Diyos natin. Ang Diyos ng lahat ng mga naninirahan sa mundong ito. Kaya namatay din ang Panginoong Jesucristo sa cross para din po sa kanila. Kahit sa mga taong hindi pa saved. Di ba? Sa mga taong hindi pa po saved. So doon po mismo ay Diyos din po nila ang Panginoong Jesucristo. Ngunit hindi nila nauunawaan yung kamatayan na ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa kanila. Yun po mismo ang pinapakita sa atin ng Diyos kung paano natin ibigin sila at pakitaan ng magandang loob. Kaya dito sa Roma chapter 10 verse 12, Roma chapter 10 verse 12, so sabi dito, sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Diyos siya ring Panginoon ng lahat, at siya ay mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kaya dito, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Diyos ng lahat. Anong pinagkaiba natin, anong pinagkaiba nila sa atin? Sa tingin po ninyo, anong pinagkaiba? Sila po ay hindi saved. Dahil hindi nila naunawaan yung biyaya ng Diyos. Pero, Diyos din sila, tumatawag din sila sa Diyos. Di ba po? Pero hindi nila nakikilala yung Diyos na nasa Biblia. Ang nakikilala nila ang Diyos ay yung Diyos na mapagbiyaya physical. Hindi mapagbiyaya spiritual. Yun yung pinagkaiba natin sa kanila. Kaya sinasabi, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Diyos, Panginoon ng lahat. Ay siya ay mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Kaya dito po, napakaganda po yung talinghaga patungkol po sa Samaritano. So, kailangan ay marunong din po tayo mapagbigay sa mga hindi po saved. Sa mga taong hindi pa naliligtas o sa mga taong hindi pa nakakaunawa ng tunay na kaligtasan. Sa biyaya po ng Diyos. So, tingnan po natin. Sa Lucas chapter 10. So, ito po ang kwento po ng talinghaga ng isang Samaritano. So, ito po ay magandang halimbawa patungkol po sa kapwa-tao. So, tingnan po natin. Sa Lucas chapter 10 verse 29 hanggang 30. So babasahin ko po. Subalit sa pagnanais niya na matuwid ang kanyang sarili ay sinabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis at iniwan siyang halos patay na. So tingnan po natin dito, isang tao na mula sa Jerusalem, 'di ba? May isang tao bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho. And then siya ay nahulog sa kamay ng tulisan. So mari ito ay karumaldumal na po ang nangyari sa kanya. So halos mari siya ay patay na. 'Di ba? Halos siya ay patay na. So, dito po mismo ay nagre-reflect po yung buhay po natin dito po sa taong isang binugbog ng tulisan. Nasalubong po yung tulisan. Kaya dito po mismo, papunta po tayo saan?
Papunta po tayo sa pagkawasak. Pero, sa pamamagitan nito, nahulog tayo sa kamay ng tulisan. Dito po mismo sa mundong ito. Pero dito po sa verse 31 hanggang 32, sabi po dito, at nagkataong bumaba sa daang iyon ang isang pari. Nang kanyang makita siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayon din ang isang Levita. Ang dumating siya sa lugar na iyon, at kanya nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. So sila ay lumihis. Ito po ay hindi makakapwa-tao. Tama po ba? Yes. Sa street evangelism natin, wala tayong pinipili na taong maliligtas. Tama po ba? Meron man sakit, meron man po naka-wheelchair, meron man po nakaratay. So wala po tayong pinipili na kung sino ang gustong maligtas po ng Diyos. Di ba? Hindi tayo umiiwas doon sa taong gustong maligtas. Kaya dito, verse 33 hanggang 34, subalit ang isang Samaritano, sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan, at nang kanyang makita ang isang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak, pagkatapos sinakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay, panuluyan at inalagaan. So alin po dito sa tatlo yung kapwa-tao? Yung pari, o yung isang Levita, o yung isang Samaritano? Alin po dito? Yung isang Samaritano. Ito po yung kapwa-tao. So ganun din po dapat tayo, na mahalin natin yung ating kapwa. Di ba? Mahalin natin yung bawat isa. Maging kagaya po tayo ng isang Samaritano. Kaya sinasabi niya po dito, siya ay nahabag. Kaya dapat ganun din po ang isang Kristiyano sa lahat po ng mga tao na hindi pa po nasisave, o sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos na tunay, dapat mahabag po tayo sa kanila. Kaya dito sinasabi, tinalian ang kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at ng alak. Ito po yung kanyang ginawa. Tinulungan niya ang isang tao na nahulog sa kamay ng isang tulisan. Tayo din po mismo, nahulog din po dati sa kamay ng isang tulisan. Papunta po saan? Papunta po doon sa pagkawasak sa impyerno. Ngunit ang biyaya po ng Diyos ay dumating po sa atin. Nahabag ang Diyos sa atin, at tayo po mismo ay pinagaling po yung ating mga sugat. Di ba? Siya'y binugbog, siya'y nasugatan, siya'y pinako sa cross para gumaling tayo. Ganito ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. Di ba? Ganito ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa atin. At siya po ay gumaling tayo. Kaya dito, verse 35, nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan, at sinabi niya, alagaan mo siya, at sa anumang karagdagan mo pang gastusin, ay babayaran kita sa aking pagbabalik. So ano ito? So yung bawat isa na gumaling galing sa sakit, dapat ay alagaan po natin. Di ba? Alagaan po natin yung bawat kapatiran po na galing po sa sakit, at ngayon, nagpapagaling po siya sa kanyang karamdaman. Ito po yung mga bagong naligtas na dapat ay alagaan. Kaya dito ang Panginoong Jesucristo, sa lahat ng sakripisyo natin, ay gagantimpalaan tayo. Kaya sinasabi niya, alagahan mo siya, at sa anumang karagdagan mo pang gastusin, ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Di ba? Ang bawat sakripisyo natin sa paglilingkod sa Diyos, meron po itong gantimpala sa kanyang pagbabalik. Yun yung kanyang pangako. Ito po mismo ay naglalarawan sa Panginoong Jesucristo na siya'y umalis sa mundong ito. Na tayo po mismo ay dapat lahat ay magtulong-tulungan sa lahat ng mga kapatiran at sa lahat po ng mga taong kailangan maligtas. Sila po ay nahulog sa kamay ng mga tulisan. Dapat sila ay alagaan. Kaya dito, sabi, ang tanong po dito, ano sa palagay mo, verse 36, ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito ang maging kapwa-tao na nahulog sa kamay ng tulisan? Di ba? Ito po yung tanong po sa ating buhay Kristiyano. Sino sa tatlong ito? So dapat ang pag-uugali natin ay maging kagaya ng isang Samaritano.
na nahabag tayo sa bawat isa. Mahabag po tayo sa bawat isa. Kaya sa sa Mateo, balik po tayo. Mateo chapter 5, verse 44. Mateo chapter 5, verse 44. Kung nariyan basahin po natin ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. So sabi dito, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. So, kamusta po yung kalagayan po ninyo bilang isang Kristiyano? Dumadaan po ba sa pag-uusig? Yes, di ba? Sa pamilya, kaibigan, kapitbahay, at kahit sa malalayong mga mahal natin sa buhay. Dumadaan po tayo sa iba't ibang uri ng mga pag-uusig. Ngunit sabi dito, idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Ibig sabihin, wag natin silang bigyan ng hindi magandang pananalita, wag natin sila pakitaan ng pagtrato na masama. Kundi hayaan natin, idalangin natin sila. Sana maunawaan niyo po ito. Maunawaan niyo po ito na lahat ng umuusig po sa atin ay mahalin natin sila at isama natin sila sa dalangin. 'Di ba? Bago mamatay ang Panginoong Jesucristo, ano sinabi po niya? Ama. Ano po? Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tayo, alam natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Tama po ba? Kaya doon po mismo, dapat maunawaan po natin na patuloy po natin sila idalangin. Lahat ng ito, ipaubaya natin sa Diyos. Ipaubaya natin sa Diyos ang lahat ng mga umuusig po sa atin. Huwag natin sila pakitaan ng hindi maganda. Kaya tingnan natin sa Roma chapter 12. Roma chapter 12 verse 19. Roma chapter 12 verse 19. Okay, so basahin po natin Roma chapter 12 verse 19. Nariyan na po ba? So, mga minamahal, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya ninyo sa galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Yes, huwag natin silang bigyan ng, ng hindi magandang pananalita, hindi magandang pakitaan ng hindi magandang pag-uugali. Kundi ang Diyos po ang bahala po sa kanila. Tama po ba? Yes. Yung Diyos po ang bahala po sa kanila. Kailan po ito mangyayari? Ang mangyayari po ito sa pagbabalik po ng Panginoong Jesucristo. Siya po ang bahala doon sa lahat ng umuusig po sa atin. Huwag natin ilagay sa sarili nating kamay yung mga paghihiganting ito. Kundi ang Diyos po ang bahala. Ang Diyos po ang magbibigay sa kanila ng parusa. Huwag po tayo magbibigay ng sarili nating parusa para sa kanila. Kundi mahalin at pakitaan ng magandang loob. Lahat ng mga umusig po sa atin. Kaya dito verse 17, huwag ninyong gantihan ang sinuman ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kaya sabi dito, huwag ninyong gantihan ang sinuman ng masama sa masama. Kung ikaw ay binabatikos sa buhay pananampalataya mo, so hayaan mo lang. Huwag mo siyang gantihan. Hayaan mo lang. Kaya nabasa natin verse 19, kundi ipaubayan ninyo sa Diyos ang galit. Ipaubayan ninyo sa Diyos. Kaya ano ang isipin ng isang Kristiyano? Sabi dito, isipin ninyo ang bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Sa harapan ng mga tao. Di ba? Lahat po ng mga Kristiyano noon at lahat po ng mga nangangaral, marami din po silang pinagdadaanan na mga pag-uusig ng mga taong hindi nakaunawa ng kaligtasan. Kaya ano po ang nangyari? Yung Diyos po ang bahala po sa kanila. Hindi tayo Diyos, hindi tayo perfecto. Kundi ang Diyos po mismo ang magbibigay sa kanila ng parusa sa pagbabalik po ng Panginoong Jesucristo. Kaya dito, verse 21, sabi dito, huwag kang padaig sa masama. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang mabuti, daigin mo ng mabuti ang masama. Kaya sabi dito, huwag kang padaig sa masama. Ibig sabihin, kapag tayo ay dumadaan sa mga ganitong pag-uuri ng mga salita, ng mga pag-uusig, so, kamusta yung puso po ninyo? Di ba yung puso po natin parang na-high blood po ba kayo?
Ha? Na-high blood po ba kayo? Tama po ba? Yes, kahit ako noon ay ganito rin. Yung kalagayan ko dati. Ganito rin. Pero, salamat sa Diyos dahil pinapaunawa niya habang tayo po ay nagbabasa po ng Biblia. Kaya sabi, huwag kang padaig sa masama. Bakit? Sila po mismo ay ginagamit po ng dyablo. Kinokontrol sila ng dyablo. Para sa atin, pag-uusig para po sa atin. Para ano? Para hindi nila makita yung pamumuhay ng isang Kristiyano at hindi nila makita na ang Diyos na nabubuhay sa isang Kristiyano. Dahil binubulag sila ng dyablo. Binubulag sila ng dyablo. Kaya huwag kang padaig sa masama. Yes, huwag tayo padaig po sa masama. Kundi, sabi dito, kundi daigin mo ng mabuti ng masama. Daigin mo ng mabuti ang masama. Pakitaan mo pa rin siya ng magandang loob. Doon po mismo, dahan-dahan mamulat yung kanyang mata sa pagkabulag po ng dyablo. Dahan-dahan po siya imumulat po ng Diyos. Kaya dito, verse 20. Verse 20, basahin po natin ng sama-sama. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito, ay mga baga ng apoy ay ibubunton mo sa kanyang ulo. Kaya sabi, kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Spiritual na pagkain ang kailangan. Uhaw na uhaw sila sa spiritual na bagay. Salita na po ng Diyos. Uhaw na uhaw sila. Hindi po physical. Kundi yun po mismo ay spiritual na pagkain. Sila ay nauuhaw. Di ba? Sila po mismo ay nauuhaw. Kaya dito, Kawikaan, chapter 25, Kawikaan, chapter 25, verse 21 hanggang 22. Kawikaan 25, verse 21 hanggang 22. Sabi po dito, kung ang iyong kaaway ay gutom, bigyan mo siya ng makakain, at kung siya ay uhaw, bigyan mo siya ng tubig na maiinom. Sapagkat magbubunton ka sa ulo niya ng mga baga ng apoy at gagantimpalahan ka ng Panginoon. So doon po sa Roma chapter 12, verse 20, so parehas po itong talatang ito. Tama ba? Parehas po itong talatang ito. Kaya doon po mismo ay wala po tayong pinipiling tao na sino po ang gustong iligtas po ng Diyos. Marami pong mga tao na nauuhaw at nagugutom sa salita ng Diyos dahil sila po ay binubulag po ng dyablo. Gusto ng Diyos, makarating sila sa pagkakilala ng katotohanan. Sa pamamagitan po ng mga Kristiyano, doon po mismo ay dahan-dahan sila mamumulat sa kanilang pagkabulag sa salita po ng Diyos. Dahan-dahan sila mamumulat sa salita po ng Diyos sa pamamagitan ng isang Kristiyano. Kaya kailangan tulungan natin yung kapwa-tao po natin. Huwag tayo makasarili. Huwag po tayo makasarili. Kaya dito sabi, gagantimpalahan ka ng Panginoon. Diba? Sa lahat ng mga kabutihan at sakripisyo po ninyo, sabi ng Diyos, gagantihan niya po ito. Hindi po ito mawawala. Ito yung kanyang pangako po sa bawat isa. Balik po tayo sa Roma chapter 12. Roma chapter 12 verse 14. Roma chapter 12 verse 14. So, basahin po natin ang sama-sama. Pagpalain ninyo ang mga umusig sa inyo, pagpalain ninyo at huwag ninyong sungpain. Sabi dito, pagpalain ninyo ang mga umusig sa inyo, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. So, minsan, maaari dumarating sa puso po ninyo na sana ay maghirap siya, sana ay parusahan siya ng Diyos para makilala niya yung Diyos kung sino ang Diyos na nabubuhay sa isang Kristiyano. Pero wag po. Kaya sabi dito, pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Huwag natin sumpain. Kaya, kailan po nagkakaroon po ng bayanihan ang mga Pilipino? Kailan po nagkakaroon po ng bayanihan? Kapag meron po mga sakuna, tama po ba? Yes. Doon po mismo napapakita ng bawat isa yung pag-ibig niya sa kapwa-tao. Paano tayo na mga Kristiyano?
ang sakunang ito, sila ay papunta po sa pagkawasak sa impyerno. Kaya tayo po mismo ang ginagamit po ng Diyos para sila ay maligtas. Magtulong-tulungan. Huwag natin silang sumpain. Pakitaan sila ng magandang trato. Pakitaan sila ng magandang pag-uugali. Pakitaan sila ng mabubuting bagay. So, sa fellowship po natin, minsan, nababanggit natin, di ba? Inuusig tayo ng ganito. Pero, salamat sa Diyos dahil nandoon pa rin po yung inyong panalangin para sa kanila. Nandoon pa rin yung panalangin ninyo para po sa kanila. Dahil doon po mismo ay pinapaunawa sa atin ng Diyos yung mga bagay na ito. Napagpalain natin ang umuusig sa inyo. Pagpalain natin, huwag natin silang sumpain. Huwag natin silang sumpain. Kaya balik po tayo doon sa sa Mateo, chapter 5, verse 45. Mateo chapter 5, verse 45. So, babasahin ko po. Upang kayo maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So, ngayon nakikita po natin dito na nandito pa tayo sa mundong ito na kasama pa po yung mga taong hindi ligtas. Diba? Kaya sinasabi po dito, pinasisikat ng Diyos, pinasisikat niya ang araw sa masama at sa mabubuti. Diba? Doon po mismo ay wala pa po yung paghuhukom ng Diyos. Nandoon pa rin po yung pag-ibig ng Diyos para po sa kanila. Nandoon pa rin po yung pag-ibig ng Diyos para po sa kanila. Kung ano yung kanilang kinakain, yun din po ang kinakain natin. Tama po ba? Kaya sabi dito, nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kaya doon po mismo, nakikita natin dito, nananatili pa rin po yung pag-ibig po ng Diyos. Dapat tayo din po ay manatili din po yung pag-ibig po natin sa kanila. Huwag natin silang hayaan na malulong sa baluktot ng pamumuhay ng tao na hindi nakikilala nila yung Diyos. Kaya gaya na sinasabi dito, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kaya nakikita natin dito, ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng pangangailangan po ng mga tao. Di ba? Ang pangangailangan ng isang Kristiyano, nagbibigay yung Diyos. Dahil tayo ay matuwid sa kanyang harapan. Pero sa mga unbelievers, nagbibigay din. Tama po ba? Napapansin natin dito. Ngunit, sila po mismo, ang pinagkaiba, hindi sila binibigyan ng Diyos hindi sila nakakarinig ng spiritual na bagay na nagmumula po sa Diyos, kagaya natin. Hindi sila nakakarinig ng spiritual, kundi physical lamang po ang kanilang natatanggap. Paano sila makakarinig ng spiritual na bagay? Sa pamamagitan po ng mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng mga Kristiyano, doon po mismo ay magbibigay yung Diyos ng spiritual na pagkain para po sa kanila. Kaya sa Gawa, chapter 17, chapter 17, verse 24 hanggang 25. Gawa chapter 17, verse 24 hanggang 25. So, babasahin ko. Ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templo, sa templong ginawa ng tao. Hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ay nagbibigay sa lahat ng tao na nabubuhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. So anong nakikita natin dito? Sa verse 24, sabi po dito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya na Panginoon ng langit at ng lupa. Diba? Siya ang gumawa. So ibig sabihin, pangangailangan ng mga unbelievers at pangangailangan ng mga Kristiyano. Kaya dito, sa verse 25, sabi dito, yamang siya ay nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. Yung Diyos ang nagbigay ng kaligtasan, yung Diyos ang nagbibigay ng pagkain, yung Diyos ang nagbibigay ng buhay, at yung Diyos ang nagbibigay ng pangangailangan ng bawat isa. Yung Diyos ang nagbibigay ng buhay araw-araw. Dinudugtungan ang buhay araw-araw. Kaya dito,
sinasabi ng Diyos, siyamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Pangailangan ng unbelievers at pangailangan ng mga Kristiyano. Di ba? Sila, yung Diyos po mismo ang nagbibigay nito. Kaya nga dapat, dito po mismo ay nakafocus tayo sa pagliligtas at pagbibigay ng spiritual na pagkain para po sa kanila. Dapat wag po tayong tumigil hanggang sa pagbabalik po ng Panginoong Hesukristo. Manatili ang isang Kristiyano sa paglilingkod hanggang sa kamatayan. Ganun ang paglilingkod ng Panginoong Hesukristo. Di ba? Naglingkod ang Panginoong Hesukristo para sa masasama hanggang sa kanyang kamatayan. Yun po ang pinakita po sa atin ng Diyos na isang halimbawa para po sa isang Kristiyano. Kaya sa Roma, chapter 11, verse 12, Roma chapter 11, verse 35 hanggang 36. Roma chapter 11, verse 35 hanggang 36. So, basahin po natin. O sino ang nakapagbigay sa kanya at siya'y mababayaran, sapagkat mula sa kanya at sa pamamagitan niya at para sa kanya ang lahat ng bagay, sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Kaya sabi dito, sino ang nagbibigay na sa kanya at siya'y mababayaran? Sino po? Sino po ang nagbibigay sa kanya? Yung Diyos po mismo ang nagbibigay. Tayo po mismo ay dapat marunong din po ang magbigay. Sino ang magbabayad po nito sa atin? Ang pagbabalik po ng Panginoong Hesukristo. Kaya verse 36, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at para sa Kanya ang lahat ng bagay. So lahat ng mga bagay ay nagmumula po sa Diyos. Hindi po galing sa atin, kundi tinuturuan po tayo ng Diyos. Kung papaano po tayo mamuhay na naayon po sa Kanyang kalooban. Kaya Mateo chapter 5, balik po tayo. Mateo chapter 5, verse 46. Mateo chapter 5, verse 46. Kaya sabi dito, sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? Sapagkat hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? So ano nakikita natin dito? Ito yung mga makasariling bagay. Di ba? Makasariling bagay. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala mayroon kayo? So halimbawa, dito sa loob po ng church. So, yung kakilala nyo lang po ang inyong nilalapitan. Hindi po kayo lumalapit sa ibang mga brothers and sisters. So, ito po mismo ay makasarili. Di ba? Hindi natin binabati po yung bawat isa. So, kailangan batiin po natin yung bawat isa. Dahil tayo po mismo ay isang kaligtasan at isang ibinigay na biyaya ng Diyos. Kaya verse 47, at kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa iba? Hindi ba't kahit ang mga hintil ay gayon din ang ginagawa? Di ba? Sa loob po ng church. Di ba? Sa loob po ng church. Tayo po mismo, dapat ay magbabatian. Yung mga hintil, ano po ang nangyayari? Yung mga unbelievers, ano po kanilang ginagawa? Sa loob lamang po sila ng church nagbabatian. Sa loob lamang po ng church sila payapa. Pero sa labas, ano po nangyayari? Meron po bang kapayapaan para sa kanila? Wala po. Tama po ba? Kaya narinig natin sa kanila, sa loob ng church ay, peace be with you. Yung peace na yan, hanggang loob lang ba ng church? O kailangan pati sa pamumuhay sa labas? Sa tingin po ninyo? Yes, dapat ay sa pamumuhay din sa labas, may apply. Tama po ba? Kaya dapat, ganun din po sa atin, sa ating mga Kristiyano. Kaya sinasabi, anong pinagkaiba natin sa kanila? Kung binabati lamang natin yung ating mga kapatid, paano po yung iba? Kaya sabi dito, at kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa iba? Hindi ba't kahit ang mga hintil ay gayon din ang ginagawa? Sila po makasarili. Di ba? Makasarili. So doon po mismo,
pinapakita sa atin ng Diyos na dapat lahat, kahit mga unbelievers, ay marunong tayo makisama po para po sa kanila. Kaya verse 48, sabi dito, kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Yes, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan ito para iligtas po tayo. Dahil siya ay nahabag para po sa atin lahat. Dahil tayo po ay makasalanan na papunta po sa impyerno. Di ba? Huwag po natin ibigin yung kakilala lamang po natin. Yung kaklos natin. Kundi dapat lahat po na nakapaligid po sa atin. Kahit ano po mga pag-uusig ang narinig po natin sa kanila, ibigin po natin sila. Di ba? Yung Diyos po ang bahala para po sa kanila. Kamusta po yung pamilya? Di ba po? Kapag yung pamilya po natin, ang isang umuusig sa atin, papaano? Kapag pinapakitaan mo sila ng asal na hindi maganda, ano ang mangyayari? Mas lalo po sila maging miserable sa kanilang buhay. Tama po ba? Maging miserable po sila sa kanilang buhay. Kung ang isang Kristiyano ay pinapakitaan po ng hindi magandang pag-uugali at pinapakitaan mo ng sumpa, di ba? Yung Diyos po ang bahala po sa kanila. Ang kailangan lamang po natin gawin ay yung panalangin sa kanila. Panalangin po sa kanila. Kaya sabi dito, kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Manatili tayo sa kaluwalhatian po ng Diyos. Kaya sa Juan chapter 13, verse 1. Sa Juan chapter 13, verse 1. Juan chapter 13, verse 1. So basahin po natin. Bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang kanyang sariling kanya na nasa sanlibutan sila ay kanyang minamahal hanggang sa katapusan. So pansinin natin, yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan. Sino ito? Tayo po mismo. Di ba? Yung tayo po mismo, yung minamahal ng Diyos. Hanggang kailan po ito? Hanggang sa Kanya pagbabalik. At ang pagmamahal na ito, hindi lamang po dito sa mundong ito, kundi doon sa Kanyang kaharian. Yung pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Kaya sinasabi niya, yamang minamahal niya ang kanyang sariling Kanya na nasa sanlibutan, sila ay Kanyang minamahal hanggang sa katapusan. Hanggang sa katapusan ng mundong ito. Ang pag-ibig ng Diyos. And then, ang walang hanggang pag-ibig, doon po mismo sa langit. Kaya yung pag-ibig ng Diyos sa mundong ito, may katapusan lamang. Pero, yung walang hanggang pag-ibig, wala dito, kundi nandoon po sa langit. Kaya tayo po mismo ang minamahal po ng Diyos. Sana maunawaan po ninyo kung paano po tayo minamahal ng Diyos. Di ba? Kahit dumadaan po tayo sa paghihirap, mga sakit, mga pag-uusig. So doon po mismo, pinananatili ng Diyos yung mga bagay na iyon para para patuloy po tayong manalangin at lumapit po sa Kanya. Yun po mismo ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya kung mababasa natin, kagaya ng napag-aralan pa namin kahapon, yung Job. Maganda po yung larawan ni Job sa isang Kristiyano. Di ba? Hindi alam ni Job na si Satanas ay nagre-report sa Diyos. Kaya dumadaan siya ng mga pag-uusig. Lahat ng mga kayamanan, lahat ng mga mahal niya sa buhay, lahat ng mga kaibigan, pati asawa ay nawala sa kanya. Tama po? Yes. Sa pamamagitan noon, nakikita natin yung buhay ng isang Kristiyano. At hanggang sa huli, ano po ang nangyari? Nagtagumpay po si Job. Di ba? Nagtagumpay po si Job. At doon po mismo ay pinagpapala po siya tuloy-tuloy ng Diyos. Kaya dapat ganun din po tayo. Patuloy po tayo pinagpapala po ng Diyos hanggang sa wakas ng panahon. Kaya dito sa Roma, balik tayo sa Roma chapter 5. Roma chapter 5, verse 8. Roma chapter 5, verse 8. So babasahin ko. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So minahal tayo ng Diyos sa kabila ng nagawa nating kasalanan at kasamaan sa kanyang harapan. At pinatutunayan ng Diyos dito sa talatang ito na
minahal tayo, inibig tayo. Kaya sabi niya, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na noong tayo mga makasalanan pa, na si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ay namatay para sa atin. Patunay po ito sa isang Kristiyano. Hindi lamang po sa atin, kundi namatay rin po ang Panginoong Kristo para sa lahat ng mga taong nabubuhay dito sa mundong ito. Namatay ang Panginoong Kristo para sa lahat ng mga tao. Sa pamamagitan natin, dapat doon po mismo ay i-share natin ang kaligtasan para sa kanila. Kaya kailangan tayo marunong magtiis hanggang sa wakas. Marunong po ba kayo magtiis? Ha? Marunong po ba kayo magtiis? Brothers and sisters? Ha? Kahit dumadaan tayo sa hirap ng buhay, pagsubok, sakit, kahirapan na dumarating sa atin, dapat marunong po tayo magtiis. Dahil ang sakit na nararamdaman natin, wala pa yan sa sakit na nararamdaman ng Panginoong Hesukristo. Nung siya'y binugbog, siya'y sinugatan, nagdanak ang kanyang dugo, kinarunahan, pinako ang kanyang kamay at paa, tinusok ng sibat yung kanyang tagiliran, wala pa po yan sa nararamdaman po natin. Yung hirap na nararamdaman po natin ay wala pa po yan. Kung ano ang nararamdaman niya, physical, at kung ano ang nararamdaman natin sa sakit sa ating katawan, so mas matindi po yung kanyang nararamdaman. Kaya tingnan natin Santiago chapter 1. Santiago chapter 1. Kaya kailangan po marunong po tayo magtiis. Huwag po tayo marunong maghalit. Santiago chapter 1, verse 19 hanggang 20. Santiago chapter 1, verse 19 hanggang 20. So basahin po natin ng sama-sama. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. So pansinin natin, kailangan ang isang Kristiyano mabagal po sa pagkagalit. So matiisin, di ba? Matiisin sa lahat ng bagay, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Doon po mismo, dapat tayo ay marunong magtiis sa lahat ng bagay. Kapag tayo po ay inuusig, doon marunong ka dapat magtiis. Kapag tayo po ay magalit, sabi dito, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Bakit? Dahil yung puso po natin. Kapag tayo po ay nagkaroon ng galit, wala po tayong pag-ibig sa kanila. Tama po ba? Nawawala yung pag-ibig natin para sa kanila kapag mayroon po tayong galit na nananahan sa ating puso. Di ba? Lalo-lalo na po sa pasukan ngayon, yung mga kabataan. Kapag hindi po nagawa ng magulang ninyo yung inyong gustong gamit, ano po nangyayari? Ha? Ay, ayaw ko na, galit ako kay mama, galit ako kay papa. Hindi ako binilhan ng gusto ko. Tama po ha? So dapat doon po mismo, ang isang Kristiyano ay hindi po marunong magalit. Kaya sabi dito, sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. So dapat iwasan natin yung mga bagay na nakakainis, yung mga bagay na ikakagalit. So dapat ay matuto po tayo sa mga bagay na makaiwas po tayo dito. And then bukod pa po doon, ano pong nakakainis? Ha? Ano pong nakakainis sa pakiramdam po ninyo? Yung mga kwentong paulit-ulit. Di ba? Yung kwento ni ganito, ikikwento kay ganito. Tama po ba? Yung paulit-ulit na kwento. Yung pinapakailaman yung buhay ng may buhay. Tama po ba? So ito po mismo ay nakakainis. Tama po? Yes, ito po mismo ay nakakainis. Kaya Kawikaan chapter 17 verse 9, tingnan natin. Kawikaan chapter 17, verse 9. Kawikaan, chapter 17, verse 9. Okay, so nariyan na. Basahin po natin ang sama-sama. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay umahanap ng pagmamahal. Pagmamahalan, ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Tama po ba ito? Yes, sabi dito, ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Kinismis mo na. So, ganun po ang nangyayari.
Di ba? Yung kinikwento, yung gusto mo malaman yung kanyang buhay. And then, paulit-ulit na lang. Nakwento na nung nakarang araw, gusto mo pa ulit marinig. Tama po ba? Yung past is past. Tama po ba? Huwag na nating balikan ang nakaraan. Tama po? Huwag na natin balikan yung nakaraan. Kundi, tumungo tayo sa landas ng Panginoong Jesucristo. Sa landas ng buhay ng isang Kristiyano. Kaya dito, dapat ganito po yung gagawin po natin. Sabi dito, ang nagpapatawad ng kasalanan ay umahanap ng pagmamahal. Ito dapat ang gagawin. Kapag marunong tayo magpatawad na nagkakasala po sa atin, so nandoon po yung pagmamahal natin sa isa't isa. Sa mga brothers and sisters. Di ba? Kapag nagkasala ang isa sa inyo, so dapat bigyan niyo po ito ng agarang lunas na magkaroon po ng pagmamahalan sa isa't isa. Lutasin ka agad. Huwag nating hayaan na lubugan po ito ng araw. Kapag ito ay nalubugan ng araw, hanggang sa makatulog ka, pagising mo, yun pa rin ang iniisip mo. Di ba? So dapat, ayusin ka agad ito. Dapat ayusin ka agad para manumbalik po yung pagmamahalan sa isa't isa. Kaya sinasabi, ang nagpapatawad ng kasalanan ay umahanap ng pagmamahal. Umahanap ng pagmamahal. Ito dapat ang mangyari sa isang Kristiyano. Kaya chapter 24 at chapter 22, verse 24 at 25. Kawikaan, chapter 22, verse 24 at 25. So basahin po natin, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin, at huwag kang sasama sa taong bugnutin. Baka matutunan mo ang kanyang mga lakad, at ang kaluluha mo ay mahulog sa bitag. So marami kayong kakilalang ganito? Kapitbahay, kaibigan, di ba? So, sa pakikisama, okay, walang problema. Pero, yung mga pag-uugali na hindi maganda, na nakikita at narinig nyo po sa kanila, yun ang sinasabi na huwag tayo makisama sa kanilang pag-uugali. Di ba? Sabi dito, huwag kang makipagkaibigan sa taong magagalitin at huwag kang sasama sa taong bugnutin. Baka matutunan mo ang kanyang lakad at ang kaluluha mo ay mahulog sa bitag. Ibig sabihin, lalayo ka sa salita po ng Diyos. Bitag ito sa isang Kristiyano. Bitag po ito sa isang Kristiyano. Kaya baka mamaya sabihin po ninyo, ay, yung asawa ko, magagalitin, hindi ko pwedeng pakisamahan. Tama po ba? So sa isang Kristiyano ay hindi po ganon. Unawain niyo po ito, yung mga bagay na binibigay po sa atin ng Diyos. Di ba? Ano ito? Sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay. Hindi po ito patungkol po sa pamilya. Patungkol po ito sa mga kaibigan po natin at sa mga kapitbahay na hindi po natin pwede makisama sa ganong pag-uugali. Bakit? Di ba? Yung mga bata po, halimbawa, sa mga bata, ang narinig pag-uwi nila galing sa labas at narinig nila sa labas, marunong po sila magmura. Tama po ba? Kasi yun yung kanilang naririnig. Di ba po? Yun po ang kanilang naririnig. Kaya sabi, baka matutunan mo ang kanyang mga lakad. Kaya tingnan po ninyo mga bata, pag uwi po ng bahay, marunong sila magmura, marunong silang hindi na makarunong magsalita ng po at opo, parang wala nang galang. Tama po? Yes, dahil ito po yung mga nakikita nila sa mga taong hindi nabubuhay ayon sa Diyos. Ayon sa Diyos. Yun yung kanilang narinig. Kaya pansinin po natin, kaya sinasabi dito, baka matutunan mo ang kanyang mga lakad at ang kaluluwa mo ay mahulog sa bitag. Bitag ito sa isang Kristiyano. Para Para hindi po tayo mananatili sa piling po ng Diyos. Kahit ligtas tayo, ibig sabihin, hindi tayo magagamit sa kaligtasan ng iba. Kapag tayo po ay patuloy sa pakikisama sa ganitong uri ng tao. Kaya dapat, matutunan po natin na magpatawad sa bawat isa. Marunong po tayo magpatawad. Marunong po ba kayo magpatawad? Yes. Ganon din po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Di ba? Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga nagawang pagkakamali sa kanyang harapan. Mga ilang ulit kaya? Kapag nakagawa ng kasalanan yung kapatiran, mga ilang ulit po kaya kayo magpatawad? 7 po? Yes, 70 ulit. So tingnan po natin Mateo. Last po, Mateo chapter 18. Mateo chapter 18, verse 21 hanggang 22.
So kung nariyan na, basahin po natin. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. Diba? Patungkol po sa mga kapatiran po natin, kapag sila po ay nakakagawa ng pagkakamali po sa inyo, makailang ulit? Sabi po dito, makapitong pito. Diba? Makapitong pito. Sa tingin po ninyo, mananawa po ba siya? Mananawa po ba siya? Yes, mananawa siya. Sa paulit-ulit na paggawa ng kasalanan. Mananawa siya. Di ba po? Ay, si ganito, sawa na yata ng pagsuri ko sa kanya. Ha? So, doon po mismo, dapat matutunan po natin na magpatawad sa isang Kristiyano. Hindi lamang po pito, kundi pitong ulit. Ganun ang gagawin pong pagpapatawad. Kaya sabi dito, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi na hanggang makapito, kundi hanggang sa pito. Sobrang dami. Tama po ba? Gaano karami po yung nagawa natin sa harapan po ng Diyos? Ha? Gaano karami? Gaya po ng ambon. Di ba? Gaya po ng ambon, yung mga nagawa natin pagkasala sa harapan ng Diyos. Pero lahat na yung pinatawad, tama po ba? Yes. Ito po dapat ay ganun din sa isang Kristiyano na dapat matuto tayo magpatawad sa isa't isa. Kaya sana manatili po yung buklod ng kapayapaan at pagkakaisa ng isang Kristiyano sa loob po ng iglesia. Hindi lamang po dito, sana pati rin po sa labas. At marunong po kayo magmasid sa bawat kapatiran. Hindi po sa pisikal, kundi spiritual na kalagayan. Marunong po kayo magmasid. And then, alalayan at ibangon po yung bawat isa. Sana po ay magtulong-tulungan po tayo sa gawain para po sa Panginoon. So hanggang dito lamang, lahat po tayo yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa iyong salita sa oras na ito na sama-sama po namin pinagsalusaluhan. Naway po Panginoon ay manatili po sa amin yung kapayapaan sa aming mga puso at pagkakaisa sa iyong iglesia. Naway tulungan niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng mga kahirapan na pinagdadaanan po namin. At tulungan niyo rin po, Panginoon, na yung mga kabataan sa darating po na pasukan po, Panginoon, ay gabayan niyo po sila sa kanilang pag-aaral at sa kanilang hangarin sa kanilang buhay. At higit sa lahat, huwag po nilang mapabayaan yung kanilang espiritual na pangangailangan. Gabahin niyo po ang bawat isa. At sa buong linggo po namin paghihiwalay po, Panginoon, ay dinadalangin po namin na punuan niyo po kami ng iyong banal na salita at karunungan na nagmumula po sa iyo. At ingatan niyo po kami sa lahat ng aming buhay na natitira dito sa mundong ito. Sa iyo lamang po kami lubos na nagtitiwala at umasa sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. So maraming salamat po.